first rain in Israel. And mabilisan akong lumabas. Okay naman dito sa place namin, pero mabilis tayong lumabas, guys. Kung pwede lang takbo-takbuhin na. But God is good all the time. Ayan, pakatahimik. Mas lalo sa gabi, halos walang lumalabas. So, I have to make it fast. Kunin ko lang yung salary ko. So, this is the update ngayon today. 7th day yata ngayon, o 8th day. But, medyo okay dito sa aking place. Pero doon sa bandang north, south, medyo hindi pa normal. But I hope and pray maging okay ang Israel. Ayan, habang ako ay naglalakad, kwento-kwento habang mawalang takot habang naglalakad. Pero may mga may mga lumalabas na naka-kotse. Wala akong kotse, charot. Ang bus kasi ang tagal. So I decided to walk. Umulan, guys, katatapos lang ng malakas na ulan. I hope this rain, kung pwede lang itong rain na ito i-wipe out ang lahat ng naging problema dito sa Israel, no? And I know everything will be okay. Ayan, habang naglalakad ako, this is the first time na lumabas ako magmula na nag-start ang war sa north, sa south. And then nagkaroon din ng medyo hidwaan sa bandang north, malapit sa place ko. And the other night nagkaroon ng siren missile dito sa place ko din. So dapat 2 to 3 minutes nasa miklad or bomb-shelled ka. And I hope hindi na maulit yon, kasi it is my first time to hear yung sirena sa place namin. Hindi talaga nagkakaroon ng ganun dito, guys. Napakatahimik ng place ko. But sama total, guys, is ano pa rin dito, Israel pa rin dito yung kinalalagyan ko. Medyo okay naman ng konti sa ngayon. Bus as usual, working sila. Mga groceries. So everything is open here. So as much as possible ay mabilisan ang labas, no? At malapit kami dito sa Ramat David, wherein nandito rin yung ibang mga firefighter plane nila. So pag sila ay lumilipad na, maingay, parang airport. Maya't maya meron kaba, takot, walang tulog. But prayers always, everything that you do, kung anong mang nangyayari dito, prayers, guys. Malakas ang panalangin natin sa Panginoon, no? Normal lang ang buhay dito sa amin. Pero yung iba talaga hindi lumalabas pag hindi kailangan. Ayan. So ayan, may mga iba't ibang naman, may mga iba na nagda-drive pa, pupunta ng Doar groceries. Pero mabilisan, guys. Talagang mabilisan kaming lumabas. Actually, malapit lang naman yung yung aming Doar o post office. Ayan. Kailangan din namang magpadala, settle yung mga bayarin. Pero as of now, kunin ko lang yung aking sweldo.
Tapos pag may time, magbayad kung ano dapat bayaran. Charot. Tinatry ko lang maging calm and mabilis ang galaw sa lahat ng bagay na gagawin. May takot, may kaba, but God is good all the time. God always protect us kahit saan tayo naroroon, no? Ayan, medyo malapit na ako. So mabilisan lang talaga, sabi ng anak, bilisan ko raw. I have to send money also, guys. Wala tayong magagawa. Pero parang hindi ako maka-send ng money ngayon kasi mabilisan lang ako. Kukunin ko lang yung sahod ko, and then pag may time ulit lalabas ako para magbayad. No choice. Maiintindihan niyan din ng iba siguro. Kasi iba't iba din naman tayo ng nararamdaman, ano? Kasi may mga tao na sobra din kaba. May mga ibang Pilipino at Pilipina, mga caregiver na gusto na umuwi. At i-repatriate nila. Libre ang pamasahe from the Philippine Embassy, lahat yan. And sa Philippine Embassy na lang kayo kumontak kung sino makanood dito from Israel na mga caregiver na gustong umuwi. Sa totoo lang, maraming na-trauma na mga caregiver, especially ang mga alaga nila is mahirap ang alaga nila, guys. Minsan mga Alzheimer's na napakahirap nilang i-deal kasi yan ang pinakamahirap na alaga, Alzheimer or yung nagkakaroon ng dementia. So I hope it will be okay sa mga Filipinos dyan, especially yung malapit sa Gaza. Pero alam ko yung mga Pilipino doon is nakuha na nila, nasa Tel Aviv na sila, nasa hotel. I really don't know kung uuwi sila o hindi. Pero usually kami kasi mga old, parang nasanayan rin namin na yan. But iba ngayon yung nangyari ngayon. And I hope it will be okay. Hindi natin maitatanggi. Medyo aburido din yung mga parents ko, aburido, asawa ko, anak ko, but everything will be okay. Hindi ganun kadaling umuwi din, guys. Hindi ganun kadaling umuwi. So ayan, guys, oh. Ganyan araw-araw ang maririnig namin, umaga, tanghali, gabi. But everything will be okay. God will protect us. I hope it will be okay, guys. Ayan, guys, ang aking Mercasit. Usually wala namang masyadong tao dito, pero ngayon talagang makikita mo walang masyadong taong naglalakad. Mga nag-grocery lang yung lumalabas, special occasion lang lumalabas sila. Pero yung mag-shopping, yung iba hindi natatakot, wala silang pakialam. Pero kami mga Pilipino takot. So no choice talaga kami kung lalabas o hindi. Pero ako kasi kailangan ko lumabas. Mabilisan lang. Aburido yung anak kasi iniwan ko si Lola. The other night, medyo nagkaroon siya ng hysterical dahil sa nangyari dito. But everything will be okay. Ayan, kahit naka-red pa. Umano na ako kasi nagmamadali na ako, guys. Sobrang pangmamadali ko na. Kahit naka-red light, layas. So, bear with me habang naglalakad, nagsasalita ako.
Pero mga Israeli guys, parang wala. Ano lang, chill lang sila, no? Parang wala lang sa kanila ito. Ayan, yung bilihan ko ng isda, sarado. So, hindi ko alam kung saan ako bibili ng isda. Pero meron pa naman ako isda. Ayan, sarado guys. Halos establishment ng maliliit, sarado. Yung mga importante lang, mga pizza parlor.